Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Marcos, Kabanata 10, talatang 35 hanggang 45. Ito po ang sinasabi. Lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, "Guro, mahihilingin po sana kami sa inyo. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo?" Tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana po ay makaupo kaming katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa." Ngunit sabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Maiinom ba ninyo ang kupa na aking iinumin? Makakaya ba ninyo ang bautismo, ibabautismo sa akin?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kupang aking iinumin ay iinumin nga ninyo at babautismuhan nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. Ngunit hindi ako ang magpasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalang iyan ay para sa mga pinaglalaanan." Nang malaman ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ang siyang namumuno sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang Anak ng Tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at mapagmahal sa lahat, muli o Diyos, naririto ang iyong mga anak upang pasalamatan ka, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iniingatan mo mula sa aming pagkatulog. Maraming salamat sa isang gabi na ikaw, Diyos, ang siyang nagbibigay sa amin ng kapahingahan. Maraming salamat, O Diyos, na muli mong kaming ginising sa aming pagkakatulog. Muli mo kaming binigyan ng buhay, ng lakas at ng karunungan upang kami, O Diyos, ay patuloy na humarap sa hamon ng buhay. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy naming naalala ang aming mga kaibigang mayroong mga karamdaman. Abutin niyo po sila, O Diyos. Pagalingin mo po sila, Panginoon. Abutin mo po ang kanilang mga katawang lupa upang magkaroon sila ng kalakasan, kagalingan sa mga karamdamang kanilang na-experience sa pagkataon nito, Panginoon. Tulungan mo sila na makabangon upang sila, O Diyos, ay makapaglingkod sa kanilang pamilya at sa kanilang kapwa, Panginoon. Sa umagang ito, O Diyos, patuloy namin inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nagsisihanda upang pumasok sa kanilang trabaho. Ingatan mo sila sa kanilang pag-alis, sa kanilang mga tahanan. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan.
kung sila man ay nagmamaniho ng mga sasakyan. Panginoon, manguna ka sa kanila upang ligtas sila sa anumang kapahamakan o Diyos. Gayon din po, Panginoon, naalala namin ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang mga OFW. Patuloy mo po silang ingatan, Panginoon. Nagtiis sila sa malayong lugar magtrabaho upang mabigyan nila ng kinabukasan ang kanilang mga mahal sa buhay. Lord, maraming salamat po. At patuloy ka naming sasambahin. Dahil ikaw ang Diyos na aming tinatawag na Ama, Anak, at Banal na Espiritu na siyang nagligtas sa amin doon sa krus ng Kalbaryo. Gayon din po, Diyos, aming tinataas sa inyo, ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Patuloy mo silang ingatan, Ama. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan ng Diyos. Bagkus, tulungan mo sila na makamit nila ang kanilang mga pangangailangan dito sa ibang bansa, Panginoon. Proteksyonan mo po ang mga anak mo ito sa mga kaguluhan dyan sa ibang bansa, Panginoon. Katulad ng Israel, marami pong mga kababayan kami nagtatrabaho dyan sa Middle East, Panginoon, sa Libya, o Diyos, ikaw ang siyang patuloy na maghari sa bawat isa sa kanila. Panginoon Diyos, maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ay ang kahilingan. Kahilingan ni Santiago at Juan. Lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, Guro, mahihilingin po sana kami sa inyo. Kagiat nakasunod ang mga talatang ito, ang ikatlong pagsasabi ni Jesus hinggil sa inaasahan niyang mangyayari sa kanya sa Jerusalem sa malapit na hinaharap. Ipagkakanulo siya. Aarestuhin, lilitisin, sisintensyahan ng kamatayan, tutorturin, ipapako sa krus hanggang mamatay, at mabubuhay na maguli. Sa katunayan, mga kaibigan, kasalukuyan na siyang nasa daan patungo doon sa Jerusalem. Nabubulagan ang mga disipulo. Iba ang kanilang daan, dinadaraanan sa dinaraanan ni Jesus. Iba ang pinupuntirya nilang puntahan sa pinupuntahan ni Jesus. Medyo nababanaga na agan na rin dito ang mga disipulo na magkaiba sila ni Jesus na pinupuntahan. Excuse me po. Papunta si Jesus sa pagsasakripisyo at pag-aalay ng buhay sa ikaliligtas ng marami, no? Ikaliligtas natin. Sa infamy, kadakilaan ang gustong puntahan ng mga disipulo. Medyo nababanangagan pa lang ng mga disipulo ang pupuntahan ni Jesus. Nakadama na sila ng pagkagulumihanan at pangamba, takot. Nangugulumihanan na ang mga disipulo dahil inulit na naman ni Jesus kung ano ang posibleng mangyari sa kanya pagtungtong niya sa Jerusalem. Noong una, ang sabi niya, pagtungtong nila sa Jerusalem, i-reject siya ng mga leaders, ng mga punong saserdote, at ng mga eskriba. At pagkatapos, bibitayin. Naalarma na sila. Ang sabi ni Jesus, kailangan tularan ng ang bata para mapaghari ang Diyos sa sarili. Kaya lang, para namang bata sina Santiago, Juan, nang sabihin nila kay Jesus, ang gusto namin ang gawin mo. Yun,
No? Sabi kasi ni Jesus, gagawin niya anumang hingin nila. Kapareho ba ito nung sinabi ni Jesus na pinaglilingkuran niya ang kanyang kapwa? Minsan, pagbibigay ng anumang gusto, ang kahulugang inilalagay sa konseptong paglilingkod sa kapwa. Kung magkaiba ito, paano ito naiiba, mga kaibigan? Ano ang nais ninyo? Sa verses 36, tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana po ay makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at ang isa sa kaliwa. Ngunit sabi ni Jesus sa kanila, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Makakaya ba ninyong tiisin ang hirap na aking daranasin? Makakaya ba ninyo ang bautismong ibabautismo sa akin? Sinabi ni Jesus sa dalawa na din nila alam kung ano ang hinihingi nila. Ibig sabihin, di nila tanto kung ano-ano ang mga kinakailangang hakbang para matamo ang gusto nila matamo. Ang saro, pagdurusa, ang laman ng saro, sagisag ng dugo ng tipan, dugong nabubo para sa nakararami, tumutukoy sa pagdurusa ni Jesus. Sa matandang tipan, mga kaibigan, ginamit ang larawan ng pag-inom mula sa isang saro bilang pantukoy sa pagtatamo ng puot ng Diyos at pagdanas ng lumbay na kaakibat niyaon. Dumanas si Jesus ng puot ng Diyos na tayo dapat ang dumanas. Kapag sinabing binabautismuhan ng bautismo, ang ibig bang sabihin, matabunan at malunod sa mga problema at susong hirap. Pwede ring isaling tubugin ang baptiso. Kaya sa gisag ng matinding kasiphayuan ang pagkalunod sa tubig. Save me, O God, for the waters have come up to my neck. Sa mga liham ni Apostol Paulo, ini-interpret ang ritual ng bautismong Kristiyano bilang pakikisalo sa kamatayan ni Kristo. Sa bautismo at sa hapunan ng Panginoong, nakikisalo ang mananampalataya sa destiny ni Kristo. Upo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang kupang aking iinumin ay iinumin nga ninyo at babautismuhan nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. Kasalukuyan na noong iniinom ni Jesus ang kanyang saro at kasalukuyan na rin binabautismuhan ng kanyang bautismo. Siguro, mga kaibigan, sanhin ng kapurulan ng mga disipulo na tila di magets ang gusto ni Jesus na maisagawa ang ilan sa kanyang pinakamatitinding pagdurusa. Ngunit hindi ako ang magpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalang iyan ay para sa mga pinaglalaanan. Kaliwa, no? Magsingkahulugan ang ginamit ni Mark ang para sa rebuilding nasa kaliwa ni Jesus na ipinako rin sa krus. Di lang ang nasa kaliwa ni Jesus ang rebuilde.
pati yung nasa kanan. Crucifixion o crucifixion, kaya ang tinutukoy na panahon ng kaluwalhatian ni Jesus. Para sa mga rebelde, kaya inihahanda ang kaliwa at kanan ni Jesus. Meron bang mga bagay na di gagawin o di kayang gawin ni Jesus para sa mga tao? Halimbawa, mga kaibigan, ang pagbibigay sa kanila ng mga dako ng karangalan pagdating niya sa kanyang kaluwalhatian. Malinaw na nilinaw ni Jesus na limitado ang kanyang kapangyarihan. Di niya alam ang lahat. O kaya naman, wala sa kanya ang kapangyarihan para gawin ang lahat. Di niya alam kung kanino inihahanda ang kanyang kanan at kaliwa. Wala sa kanya ang kapangyarihan para ibigay ang mga yaon kina Santiago at Juan, kahit pagugustuhin niya. Nang malaman ito ng 10 alagad, naghalit sila sa magkapatid. Mapanghati ang pagsisikap na magtamo ng kapangyarihan. Sa pamagitan man ng paghingi ng kapangyarihan, halalan, agawan, at iba pa. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga Hintil ay namumuno bilang mga Panginoon sa kanila. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ngayon ang siyang nasusunod. Totoo naman, di ba, mga kaibigan? Kung ano-ano na lamang ang kanilang gustong iparatang sa mga tao. Umaastang Panginoon, no? Nagpapahiwatig ng pagmamata sa iba dahil pakiramdam niya mas mataas at makapangyarihan siya o sila. Umaastang Panginoon, no? Kapag kinabitan ng kata ang Kyrios, nagwawasiwas na ang Panginoon ng kapangyarihan at kamay na bakal. Kinikilala nating Panginoon si Jesus. Pero sa lahat, mga kaibigan, ang Panginoon ng tao, si Jesus lang at ang Diyos ang di umaastang Panginoon. Dahil di sila nagwawasiwas ng kapangyarihan at kamay na bakal. Nag-i-exercise ng pamahala. Pero kapag kinabitan ng kata o otoridad, susulpot ang diktador. Di ba? Di masamang malagay sa pwesto ng kapangyarihan o otoridad, walang dudang naroon mismo si Jesus. Ang usapin dito, mga kaibigan, kahandaang manguna ng di nakapamamayagpag ng otoridad at kapangyarihan. Pero ano ang nangyari sa ating lipunan ngayon? Ginagamit nila ang kapangyarihan upang usigin ang mga mahihina. May kinalaman ang tekstong ito sa katayuan sa lipunan at liderato. Di ito concern ng komunidad ng mga mananampalatayang pinag-uusig at desperado. Wala silang pakialam sa pagkakaroon ng otoridad at kapangyarihan. Ang concern nila, survival, makapanatiling buhay. Higit na concern ito ng isang komunidad na nakatikim ng kapangyarihan at otoridad at nasarapan dito.
Isang komunidad na sa kasalukuyang natutuksong panatilihin ang kanilang kapangyarihan at otoridad. Isipin nito sa panahong kinikilala at nirespeto ang Kristyanismo. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo, mga kaibigan ko. Sa halip, ang sinuman sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. Walang masama sa paghahangad ng maging dakila o maging pinakalider o maging Santiago o number one sa hanay ng mga disipulo. Di masamang makakitang muli ang isang bulag. Basta't naging number one at namulat sang-ayon sa pamaraan ni Jesus at di sa pamaraan ng sanglibutan. Power tripping, ika nga, no? Power tripping, no? Ang paraan ng sanglibutan, totoo naman, nararanasan natin ngayon dito sa ating lipunan. Di ba? So, di dapat ganito sa hanay ng mga disipulo ni Jesus. Ang sistema dapat paglilingkod, pagpapaalipin sa masa. At ang sinumang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. No? Maging lingkod niyo siya. Magiging alipin siya ng lahat. Di limitado ang ating pagiging lingkod sa grupo, kundi sa lahat. No? Sa lahat. Walang pinipili. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Pantay-pantay dapat ang lahat sa iglesia ni Jesus. May iba-iba silang kaloob at talento sa paglilingkod, pero pantay-pantay ang lahat. Di si Jesus ang paglilingkuran, no? Siya ang maglilingkod at pagkamatay niya at pagkabuhay niyang maguli, paglilingkuran niya ang lahat sa pamagitan ng kanyang mga disipulo. Sa pamagitan natin bilang mga mananampalataya, mga tagasunod ni Kristo. Ang halagang ibinabayad para makalaya ang isang alipin, mga kaibigan, pambayad ng panunubos para tubusin ang tinutubos, at nagsilapit sa kanya si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo na sa kanya'y nagsipagsabing, Guro, ibig namin iyong gawin sa amin ang anumang aming hingin sa iyo. No? Inutusan nila ang Panginoon na maging gawin niya ang hinihingi nila Santiago at Juan. No? Kaiba ang misyon at ministeryo ng maraming Kristiyano sa misyon at ministeryo ni Jesus. Sa pagmimintini ang sinasabi tungkol sa pagbabago, kung makakatisod sa miyembro, di namin gagawin. Kung nagmimisyon ang sinasabi tungkol sa pagbabago, kung makakatulong sa di pa miyembro, pangangahasa namin gawin. Kung nagmimintini ang tanong ng miyembro tungkol sa pagbabago, kung nagmimintini ang nasa isip ng iglesia lokal, dapat tayong magpakatapat sa tradisyon. Kung nagmimisyon ang nasa isip ng iglesia lokal, dapat tayong magpakatapat sa ating hinarap ang kaharian ng Diyos. Kung nagmimintini ang sinabi ng pastor sa mga bagong salta, halika, ipakilala kita sa ilang miyembro namin.
Kung nagmimisyon ang sinasabi ng membro sa bagong salta, halika, ipakilala kita sa aming pastor. Kung nagmimintini ang tanong ng pastor, paano ako makakatugon sa pangangailangang ito? Kung nagmimisyon ang tanong, paano makatutugon ang iglesia lokal sa pangangailangan ito? Kung nagmimintini, iniiwasan ng congregation ang conflict at alitan. No? Conflict at alitan, anuman ang kabayaran. At bihira lang itong magtagumpay. Kung nagmisyon, naintindihan ng kongregasyon na conflict at alitan ang kapalit ng pagsusulong. Kaya itong suungin ng kongregasyon ng pagmimisyon. Di ito umaasang sasama ang lahat. Maaaring dumanas ito ng hirap, pero sukdang mapako sila sa krus. Ika nga. Kung nagmimintini, manager ang leader, mahalaga ang kaayusan, kailangan madulas ang takbo. Kung nagmimisyon, mahalaga ang transformation, no? Transformation at pagpapanibagong hubog. At posible ang pagtahak sa bagong daan na di pa nasusubukan para lang makarating sa pinupuntahan. Kung nagmimintini, ang mahalaga yung miyembro na yung kasalukuyang organizational structure. Subok na kasi kung nagmimisyon, may pagsasaalang-alang sa takbo ng isip ng nakararami ang kanilang pangangailangan. Kung paano ipauunawa sa kanila ang ibanghilyo ng kaligtasan. Kung nagmimintini ang tanong ng congregation tungkol sa paglago. Kung nagmimisyon ang tanong ng congregation, ilang di miyembro ang 20 minutos lang ang layo sa kapilya. Kung nagmimintini ang tanong ng congregation tungkol sa komunidad, paano natin isasangkot ang komunidad na sumuporta sa programa ng iglesia? Kung nagmimisyon ang tanong ng kongregasyon tungkol sa komunidad, paano natin susuportahan ang adikain ng mga maralitang tagalungsod? Kung nagmimintini, iniisip ng kongregasyon kung paano iligtas ang kanilang kongregasyon, kaya patuloy silang nag-iibanghilyo, no? Patuloy silang nagsishare ng salita ng Diyos sa mga miyembro o sa mga di-miyembro. Kung nagmimisyon, mga kaibigan, iniisip ng kongregasyon kung paano ililigtas ang sangkatauhan at ang sanglibutan. Manalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Lord, hindi po kami dapat na humingi na nasa iyong kanan o nasa iyong kaliwa, katulad nila Santiago at Juan. Dahil ang kalooban mo, Panginoon, ang siyang masusunod, hindi po ang amin. Kaya Lord, habang kami naririto sa mundong aming ginagalawan, kami po ay umaasa na kami iyong dalhin sa iyong kaharian. At kami, O Diyos, ay patuloy na maglilingkod sa inyo. Patuloy kaming maglingkod upang marami ang mga maliligtas, Panginoon, sa kapahamakan. Kaya Lord, sa iyo namin ito ipinagkatiwala ang lahat ng ito. Panginoon, dinadalangin ko, Diyos, ang lahat ng mga kaibigan namin na ngayon ay nakikinig, morning devotion sa amin. Pagpalain mo po silang lahat, Panginoon. Ingatan mo po sila, anuman ang kanilang gagawin, anuman ang kanilang hahawakan, O Diyos,
ano man ang kanilang mga nakakausap, pagpalain mo, O Diyos. Patuloy mo silang ilayo sa anumang kapahamakan. Bagkus ikaw, O Diyos, ang magpala sa kanila sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.